I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, mayroon tayong upload videos guys. Ay maganda ito, 'di ba? Wow, nakatingga. Sabi na nga ba sabi nila the best president. Maraming nagawa. Ang alam ko maraming nakatinggang project, grabe. Pero alam nyo guys, kawawa si PBBM. Kasi siya ang taga-ayos. Siya ang taga-ayos sa mga gusot. Sinalo niya lahat ng problema under sa kanya administration. Unti-unti niyang inaayos. Aba, binabastos. Yun na alipusta. Tapos, nag-file pa ng mga impeachment. Di kayo naloka. Samantalang yung mga yung nakarang admin, 'di ba? Sa Duterte admin, wala silang nagawa, hindi nila pina-impeach. Lalo po yung nangyari sa EJK. Nakakatawa nga ngayon kasi pina-impeach nila si PBBM, yung Makabayan Black, tsaka yung mga DDS, tinambakan ng impeachment. Antindi, no? Ang nangyari, tinanggihan sila. Natatawa nga ako, no? Tapos, yung unang nagpa-impeach sa kanya, sabit sa flood control issue. Hindi kayo naloka. Intindi, no? So, dahil dyan, speaking of flood control issue, mayroong isang project sa Pampanga, nakatingga, guys, 8 taon. Hanggang umpisa lang, no? Tapos, hindi tinapos. Nasaan na kaya yung pundo na yun, no? Hindi kaya binursa? Who knows? Hindi natin alam. Katulad yung nakatinggang overpass dyan sa may Pasig Esplanade nung ni-report ni Senator Erwin Tulfo panahon ni Digong. Hindi po talaga na natuloy yun. Nakatingga lang. Tapos yung pundo, tinangay. Hindi kinaloka. Alam nyo, dapat inimbestigahan yun no? So sabi dito guys, no? Basahin po na natin para kompleto, detalyado. Goes. Sabi dito ng ABS-CBN, ayan, plano nang tapusin ng DPWH ngayong taon ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga na isa sa mga paggawaing bayan na matagal nang natingga sa lalawigan. Goes. Grabe kayo. Tulay sa Pampanga, 8 taon. Tingga. What? Grabe. Hindi niya. Ano kayang ginawa itong mga local governments, ano? Ba't hindi nila pinursigi? Ba't hindi nila kinulit ang DPWH? Dapat ituloy na ito. Nasaan ang pundo? Ay, nako. Kawawang Pilipinas. Lagi na lang ganyan. Di ba guys? Hindi ba kayo naawa sa bansa na ito? Lalo na po sa mga Pilipino na 8 hours na nagtatrabaho. Tapos may overtime pa para lang magbayad ng tax. Tapos ganun-ganun na lang gagawin. Nanakawin na lang yung pera ng bayan. Although wala naman tayong karapatan para manumbat. Pero, di ba, karapatan din ng sambayan ng Pilipino malaman saan ba napunta yung mga tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax, no? Kahit sabihin mo batas yan, pero kung hindi tayo nagsasalita, kung hindi kumilos ang Pangulo, walang mangyayari Nakawan dito, nakawan doon. Oh my goodness. Dekada na po ninakaw ang taong bayan, pero wala Wala man lang may matapang para masawata. Buti kamo. Meron tayong Pangulo. Dahil kung wala na. Tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw, mga kababayan. Hindi, totoo yun. Tuloy-tuloy talaga yan. Kung wala si PBBM, sus, mabubunyag ba yung mga flood control issue ngayon? Hindi. Baka bilyon-bilyon pa. Oo, totoo yun. Mabuti ka mo, mayroon tayong PBBM. Dahil kung wala, nga. Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon noong Setyembre 2025 nang unang makita ang matagal nang natenggang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. 8 taon ba naman kasi ito napabayaan? Nang balikan ni Dizon ang tulay ngayong Biyernes, hindi na lang sama ng loob ang kanyang bitbit, kundi malinaw na plano para sa proyekto. Nagsisimula na yung trabaho,
No, ang kulang na lang na pondo para matapos ito is 75 million. Gagamitin ang natitirang pondo ng DPWH noong 2025 para sa pagtatayo ng San Agustin Bridge. Pangako ni Secretary Vince Dizon na tatapusin na ng DPWH itong tulay na ito ngayong taon para mapakinabangan na sa wakas ng mga motorista. Bahagi ng National Road ang tulay na kumokonekta sa Pampanga at Nueva Ecija. Maraming tatamaan ng mga negosyante. At yung mga kalakal, magkakaproblema tayo dito, lalong tataas sa mga bilihin. Ipinapasuri na rin ni Dizon ang integridad ng unang naitayong bahagi ng tulay. Once we fix this one, ang maganda dyan, the traffic will mag-divide by two. Di ba? Ngayon kasi lahat ng truck, two ways, hanggang ang dinadaanan. Ininspeksyon din ni Dizon ang lubak-lubak na bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit. Nauna na rin pinuna ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Pero na nang nangyari, Jenny? Ba't may puto, Jenny? Lack of funds po sir. Dati, 38 million nga, hindi mapondohan to. Ang pakiyo siya 1 trillion yung budget ng DPW. Dismayado si Dizon dahil nasa kalahating kilometro lang ang haba ng proyekto, pero 5 taon nang hindi ito na isasaayos. Nangako siyang tatapusin ito ng DPWH bago ang tag-ulan. Huling pinuntahan naman ni Dizon ang dike sa Barangay Kupang sa Arayat na bumigay matapos manalasa ang Typhoon Uwan. Talagang hindi ka na makakatulog. Iniisip mo, baka biglang lumakas talaga yung ulan. Wala na naman sa ilalim yan, di guguho yan. Kung sakaling mapapabayaan po itong dike na to, pwedeng pumasok ang tubig dito papunta ng bayan ng Arayat, Santa Ana, Mexico, as far as San Fernando po pwede pong magkaroon ng damage. Inutusan na ni Dizon ang Pampanga 1st District Engineering Office at Bureau of Design ng DPWH Central Office na bumalangkas ng panandaliang hakbang para maproteksyonan ang komunidad, habang inaaral pa ang pangmatagalang solusyon. Isa sa mga naiisip ni Dizon ang malawakang pagdredging at silting ng ilog. Kasi yung Pampanga River, lumalaki siya. Kinakain na niya yung lupa sa ilalim nitong dike na matagal na. Pwedeng mag-divert ng tubig dun sa cut-off channel sa likod nitong parting to. Ang problema, hindi na-maintain. So, natabunan na ng lupa. Isa ang Pampanga River Basin Flood Control Master Plan sa mga prioridad na i-update at ipatupad ng DPWH at Technical Working Group na kinabibilangan ni na dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Tiniyak naman ni Dizon na hindi maaapektuhan ang trabaho ng Pampanga 1st District Engineering Office sa kabila ng pagsuspindi niya sa dating district engineer sa lugar. Sabi, biro nyo yun. Hanggang umpisa, hindi tinapos. Yo, kawawang taong bayan. O, sasabihin nyo kaninong administrasyon yan. Natural, kay Duterte. O, kung 8 taon nakatingga. O, di ba? Namumblema sila. Eh bakit naman kasi ang local government hindi nila pinupursige yan? Ireklamo o kailangan tapusin yung tulay, kailangan namin. Ano ba yan? Sabi sa inyo eh. O kung natatandaan nyo ha, sabi ng GMA News Online, binalita yon. 119 ang project ni Digong, 12 lang ang natapos. So ibig sabihin marami doon ang nakatingga. Hindi pa, marami sa iba't ibang lugar actually. O isa na siguro yan. Hindi, totoo yun guys. Mayroon pa nga dyan eh, na isang proyekto, panahon pa ni Panot. Oh, di ba? Hanggang ngayon, ewan ko lang kung pinagtuloy ng Marcos administration. I think yes, no? Kaya, ewan ko. Ganun eh, tulad yan. Lubak-lubak. Eh, di ba may pundo ang local government? What happened? Ay, nako. Ewan ko. Sana lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan eh makarma kayo sana. Malukal man yan or nasyonal. Mga sabit sa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung mga pundo nila, ninakaw nila, hay, tamaan kayo sana ng kidlat. Kung ninanakaw nyo, kawawa yung nasasakupan nyo eh. Hindi, totoo yun mga kababayan. Kawawa kasi ang taong bayan. Sila nahihirapan. O tulad yan, nga. Ba namang klase yan? My goodness. Nakakaano eh. Minsan, kaya ako, hindi ako nanonood ng news. Nagbabasa na lang ako. Siyempre, ako, kumbaga, nag-i-inform lang ako. Nagko-content lang ako.
'Di ba? Parang nagsa ganun yung mga importanteng bagay na talagang gusto mo i-spread. Malaking ano yun guys, malaking impact din sa taong bayan pag nakita nila, or ibig sabihin malaking katulungan yun, at least nai-inform ng taong bayan na ganito pala yung nangyari, no, sa panahon ng past admin. At least nang sa ganun, 'di ba, sa next election, if ever na may tatakbo sa mga nila kadugo, wag nang iboto, kasi ganun at ganun din ang mangyayari, 'di ba? Kaya nga mahalaga yung mga political content creator sa social media. Kasi para ma-inform ang lahat ng ang sambayan ng Pilipino. Kasi kalat-kalat yan eh. Oh, 'di ba? Kaya minsan pag nalaman mo, sakit talaga sa kalooban. Pero magagawa mo guys kasi wala pa, baya sila eh. 'Di ba? Kaya sa ngayon, kudos naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. Tapos gusto niyo ipa-impeach, makasira ulo, mga gunggong. Lahat sinalo, 'di ba? Lahat sinalo niya. Lahat ng problema. Antindi nyo. Ay, ewan ko. Kawawa talagang taong bayan sa totoo lang. You know? Ay, nako. Tingga pa more. Ay, nako. Ano nangyari? So, yun guys. Abangan po natin yung mga good news, mga bad news, local man, international. O, 'di ba? Para maging aware tayo sa pagpili ng tamang kandidato sa pagdating ng panahon. Dapat tulad ni PBBM. Ayan. Matatapos yan under the Marcos administration. Siyempre, through the DPWH, sasabihin na naman ng iba, kay ano yan, tulay ni Digong. Mga gunggong. So yun, guys, no? Basta tayo dito, tuloy-tuloy yung support natin kay Pangulong Marcos Jr. O ayan yung mga nagko-comment, budget lang ayan. O dito tingnan niyo to. Sabi dito mga kababayan, sa mga nagko-comment, budget lang ang pakay ni Digong. Once na ma-release ang budget, wala na siyang pakialam sa proyekto. Parang may point siya dito guys Kumusta naman yung congressman nung panahon na sinimulan niyan? Nasa pwesto pa din. Kaya nga guys, nasabi ko, anong ginawa ng mga local governments? Bakit nakatingga yan? Hindi nila ginawa ng paraan. Ay, nako. Di ba guys, bawat LGU, malaki ang pondo nila. Ay, ewan. Yang daan naman sa amin, yung natitibag, binata pa sinatatay ko. Ngayon, senior na siya. Now lang, sinimintuhan nung umiingay ang isyu sa DPWH. Matindi to guys. Mas malala pala to. kaya nga pag wala si PBBM, wala. Hindi mabibisto lahat. Hindi malalaman ang mga kalukuhan na itong mga magnanakaw na ito sa kaban ng bayan. Totoo yan. Antindi Huwag sayangin ang pera, ilagay na sa maleta. Sabihin mo yun doon sa ano mo, sa puon mo. Wala naman nagawa gunggong. O paano matatapos? Kinain na yung pundo. Panahon pala ni Duterte at Villar. Yes, nasa Senado nga Wala. Ay, nako. Uy, kawawang taong bayan. Challenge yan sa sekretary. Ay na. Dapat sinabi mo doon sa sekretary ng past admin. Iba ang topographic at physical features ng riverbed at kayang elevation. Diyan nahirapan at nakakaproblema sa paggawa ng tulay na iyan. Sumabay pa ang masalimot na right of way. Sa approaches, ayan, patigasan ng ulo ng mga tinamaan ng pro. Pag nagawa ng DPWH sa loob ng isang taon ay 6 months, kayo na ang pinakamagaling. Oo naman. Depende naman sa usapan yan kung magaling ka makipag-dialogo sa mga natatamaan ng tulay. Why not, di ba? Bayaran mo sila. Ay madali naman kausap mga yan Anong gusto nila pag hindi sila pumayag?
Ganun na lang habang buhay, hindi ipapagawa yung tulay. Sino magsasuffer? Di sila din. Dapat lang makipagsang-ayon sila kung ano po ang nararapat. Sila din naman gagamit yun eh. Di ba guys? Ayan pa, sa mga ganyang project, sana mahabol yung contractor. Unfair naman sa mga taxpayer. Ayan, maglalabas ulit ng pera tapos yung contractor at politiko ang nakinabang, hindi sisingilin. Ayan, yung mga politiko dyan, 8 years nakatingga kamo, di sus Maria Josep, nagamit na sana kung natapos, di ba? Dito rin sa amin, may 2 tulay sa iisang daan. Ang isang tulay diretso sa ilog mo. Siguro para lang ma-release ang funds, pero zero. Nako, ayan na naman yan. Panagutin niya ang prominent ng tulay na yan. Kaya nga, yan yata yung may kabahayan na nakaharang. Matagal na nga mayan. Dapat tanggalin. Diba? Tanggalin sila dyan. Sus, Maria Josep. Kung hindi ka maring makipag-usap, arigluhin. Walang mangyayari. So, yun mga kababayan. Anong palagay nyo? Daming palpak ng gobyerno noon hanggang ngayon. Diba? Palpak daw mga gobyerno hanggang ngayon. Baka hindi niya alam. Sinalo lang ni PBBM. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Kayo na pong balang musga, komento. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Bye guys. Likes and follow. There's more.